Hello everyone. Um, welcome, and right now I think it's 9 o'clock in the evening. Pero maliwanag pa dito sa Paris sa ngayon kasi dumidilim dito pag mga around 10. Yun yung ano dito pag summer, ganun talaga yung oras nila, ganun talaga yung panahon nila. Ang night time nila parang 6 hours lang. Like 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, or 7. After nyan, 5 o'clock, maliwanag na siya. So, hindi katulad sa atin, around 6 o'clock or 5, 5:30, medyo madilim na. Dito, dumidilim sila pag summertime, around past 9 to 10. Yun na yung simula ng madilim na araw dito sa Paris. So, ayun, it's summertime na, and yung iba kong employer nagpaalam na sa akin kanina na wala siya July at August. So, bakasyon na siya. So, actually, ang ibang mga amo din, magsisimula na rin sila by July. Wala na rin yung iba, magbabakasyon na rin. So, yung iba dito, pahinga na. Magpapahinga na yung ibang mga Pilipino, pahinga na sila with pay. Yung iba naman, no work, no pay. So, depende sa amo yan. Depende din sa pag-uusap nyo ng amo mo kung with pay ka ba yan or what. But normally, ang ano talaga dito, ang law is whether you are part-time or full-time, parang pareho siya ng karapatan. Meron tayong 5 weeks holiday with pay in 1 year. Yan siya. Kumbaga, every month, meron kang 2.5 day na parang bakasyon mo. Every month, 2.5. The next month, another 2.5. So, 5 days na yon. The third month, another 2.5 days. So, yun siya yung binabayaran yun siya ng mga amo. So, maswerte ka pag pero yun talaga siya yung law. Although may iba talaga ayaw magbayad. Meron talagang matindi. Ayaw silang bayaran. Pahinga. Kumbaga kung wala sila dito, wala ka din. Wala ka ding bayad. So, kung 2 months silang wala, nga ka. 'Di ba? So, talagang kailangan mamili ka ng mga amo, mamili ka ng mga um, nasa pag-uusap din naman kasi yan. Pero alam na nila yan. Halos mga amo dito, whether they are French, they're Jewish, Polish, Australian, British, American, alam na nila ang rule dito sa Paris, France. So, yung iba hindi lang talaga nila fina-follow kasi ayaw nilang magbayad. Talagang ano sila, mga kuripot. Ayaw nila. So, pag mga ganon, normally, ang mga ginagawa ng mga tao dito, iniiwan sila. Parang 1 year lang, umaalis na yung mga helper nila, mga nanny nila, naghahanap na ng iba. Or yung iba, months lang. Lalo na pag meron kang amo dito na yung tinatawag nilang manyak. Yung manyak kasi sa atin iba, pero dito pag manyak, ibig sabihin, maano sila sa mga talagang nag-check pack, talagang nagaganon. So, yan yung mga manyak. At yung talagang ito todo yung mga oras mo, pati minuto mo, kailangan. Kung late ka, kailangan mag-extend ka. Mga ganon. So, ano talaga, yung mga oras, mga minuto, very important sa kanila. So, ganun mga manyak. So, yun naman yung mga iniiwasan namin. Although may iba, magaling din sila, okay? May ibang mga Pilipino na okay, mga manyak din sila sa kalinisan. So, kinukuha nila yon, kaya nila. Pero may iba na, ay, gusto lang namin yung mga saktong linis lang, saktong ano. So, yun. So, kung na-pressure ka sa mga ganon, edi wag mo nang anuhin, 'di ba? Wag mo nang tanggapin. Dito naman kasi ang dami-dami pong mga
katulong or ang dami-dami pong mga amo dito na maayos naman, okay naman, basta na-tidy up mo lang 'yan, mga laruan ng bata, mga damit, okay na, hindi na kailangan na magche-check-check ka talaga or what. So, may mga gano'ng mga issue dito, kailangan mamili ka lang talaga ng mabuting amo. Tsaka ang kagandahan din dito, lalo na 'pag part-time, 'pag marami kang amo, 'pag December, kahit hindi sila mga Catholic or Christians, alam nilang it's, ano siya, yung sharing and giving. So, yung iba namimigay sila pera, yung iba naman binibilhan ka talaga nila ng mga perfume, damit, mga bagay, gano'n. Yung iba pera talaga binibigay. So, maswerte ka 'pag gano'n. Kasi may isa akong friend, I think, binigay sa kanya yung isang buwan talaga, parang nag 13 month din siya. So, ang swerte niya, di ba? Ganon. So, iba-iba po ang mga storya ng mga tao dito sa Paris, France. Hindi porket, ganito siya, yun na yun. Kasi iba-iba yung mga amo, iba-ibang style ng amo, iba-iba din yung style namin. And, pag part-time ka, yung iba naman, maraming amo. In 1 week, I think meron silang 10 amo, 8 amo, 5 amo, gano'n. May iba naman na full-time, isang amo lang 'yun. So 'yun naman yung delikado, yung parang, wala kang choice, kailangan magpakabait ka kasi, isang amo lang 'to, 'pag mawala 'to or tatanggalin ka, wala ka na, kawawa ka. 'Pag part-time, ay okey lang, ayaw niya sa'kin, ayaw ko din sa kanya. Mabilis lang mapalitan yung mga part-time. So, normal yung mga part-time dito, merong mga kumukuha ng 5 hours, 6 hours, meron ding 3 hours, 2 hours. So, iba-iba din ang mga, depende kasi yun sa lakas mo, depende sa type mo, anong klaseng work ba ang gusto mong kukunin. Gusto mo ba na mas mahabang oras sa sarili mo, kaya nag-part-time ka? Or gusto mo mag-full-time ang full-time dito minsan 9 o'clock to 7 or 9 to 8, minsan 10 hours, 11 hours, minsan naman 9 hours or 8 hours. So, depende sa pag-uusap pa rin yun siya. At depende pa rin kung tatanggapin mo ang offer nila dahil wala ka ng ibang nakita, then go. Go, and kung may makita ka soon, then ayun, lilipat na naman, papalitan na naman, iiwanan na naman. So dito, pag mga May, June, July, yan, naghahanapan na yan ng ang mga amo, naghahanap na yan ng mga bago nilang nanny, helper, katulong, pag magaganyan, mga April, May, June, dyan maraming hiring niyan. So, maraming nagpapalitan ng mga amo kasi ganito, ayaw ko na sa amo na to. So, maghahanap. So, meron po kami ditong parang group chat, community na magpo-post lang yung amo, ayan. So, magko-comment naman kami, and then ayun, kailangan lamang ka sa lahat kasi minsan isang dosena, 2 dosena nagko-comment diyan. Kailangan iba yung ano mo, pag-apply mo sa ano, kung nakita mo naman na okay. So, ako marami akong na kausap na mga amo so far, and iba't iba ang mga gusto nila. Sa may iba na ura-ura, gusto nila mag-start ka na kaagad kasi may emergency, mga ganon. So, parang ayaw ko naman ng ganon. Kailangan bigyan naman natin ng mga 2 months, 3 months, kasi hindi rin basta-basta na magpaalam tayo sa, ano natin, sa current amo natin, 'di ba? So, normally, pag ganyan, ang start nila dito, September na. So, June pa lang, meron ka nang nakitang amo, so mag-start ka by June or last week of August. Parang yun yung bagong taon nila. Kasi bagong taon parang ano nila sa school opening kasi nila yon. So, mga ganun. So, depende, iba't ibang storya kasi yung iba, isang bata lang, 2 bata, 3 bata, ganun. So, depende rin sa rate kung magkano ang binibigay nila. So far, may iba, €10 per hour.
11, 12, 13, 14, 15 euro per hour. So, inflation na ngayon. Minsan, may mga amo talaga nagbibigay pa ng 9 or 10. Minsan, madam, inflation na po ngayon. So, mahal na po lahat. Bahay, pamasahe, pagkain, mahal na po lahat. So, sana naman dagdagan nyo naman. Parang gano'n. So, kung hindi kayo nagkakasundo sa mga sahuran, edi, goodbye, hanap na naman ng iba. Ayun, ganun lang dito. So, hanap ka lang ng hanap. Pag may mga nagpo-post, comment ka lang ng comment dyan hanggang sa makuha mo yung work. Ganun na gusto mo. Kasi mahirap kasi na-stress ka. Nagtatrabaho ka for 1 year. Tapos stress na stress ka. Alam mo yun, life is short. Tapos stress tayo sa trabaho natin. Malayo na nga tayo sa family natin. Stress pa tayo sa work. Ganon. Ang hirap. So, yun lang munang ma-share ko for now. Sa chikahan natin. Magchika tayo next time ha. Ingat kayo dyan lahat. Bye.